So, good morning, no? Ano nga ba ginagawa namin, no? Process o nangyayari sa parcel pag hindi nakuha ng customer. Ayan, pag-usapan natin yan ngayon, no? Ito yung mga reason. Yan yung mga reason sa application namin na ginagamit namin. Yan yung ginagamit naming reason sa pag-on hold, no? Ayan yun, nandiyan na yung lahat yun, ha? Pero madalas namin ginagamit dyan ay tatlo lamang. Ay ang inaccurate address, buyer refused to accept order, at saka yung buyer not on location or requested to reschedule. Yan tatlong yan, no? So, inaccurate address. Yung inaccurate address ay yung mga parcel na kulang yung address, no? So, nagkulang si customer. Barangay lang nga nilagay o kaya subdivision lang nga nilagay, walang block at lot, purok pero walang house number. So mahirap po namin yan mahanap. Lalong-lalo na po hindi kayo nagre-reply at hindi kayo sumasagot sa tawag. Automatic po yan, yan po ang itatag namin. One attempt lang po yan. So ibig sabihin, hindi na yan aabuti ng kinabukasan, babalik na po yan sa seller. So, apa yan next? Buyer refused to accept order. O ayan na yung ginagamit namin pag nagka-cancel kayo ng parcel. So afterwards niyan, pagka-confirm namin o pagka-next, lalabas dyan kung ano yung reason o remarks namin kung bakit hindi talaga nakuha yung parcel. So either phone call, text message o verbally nyo sasabihin sa amin na cancel yung parcel, kailangan po namin yung dahilan kung bakit. So ilalagay po kasi namin yan dyan. Either hindi mo na kailangan, mali pinadala, o higit sa lahat, yung walang pera. Ayan, nilalagay po namin yan dyan. Dyan po namin yan lalagay. Then, isang attempt lang din po yan. So, ibig sabihin, hindi po yan aabutin ng kinabukasan. Return to seller na po yan. So, ito naman buyer not on location or requested to reschedule. Ayan po yung dalawang attempt. Dalawang attempt po yan sa amin. So, example, dumating ako sa bahay, bukas yung aircon, pero hindi mo matawagan, hindi nag-reply sa text, kahit anong galabog mo sa pinto at sa gate, ayaw lumabas, buyer not on location po yan. Kinabukasan, dala ulit po namin yan. Pero, kinabukasan, last day na niya. So, dalawang attempt lang po kasi yan. Then, pag nag-request po kayo ng reschedule, o yan po na ang ginagamit namin. Kunyari, kuya, bukas na lang po. Kuya, sa susunod na araw na lang po. Ay, hindi pa po nakaka-uwi. Yeah, pwede po yun. Kasama po yung sa reschedule. Then, hindi po yung ginagamit namin. So, kung ayaw nyo i-receive yung parcel, ayaw nyo kaming makausap, wala kayo sa bahay, wala kayo sa address, reschedule, ayan po yung ginagamit namin. Buyer not on location. No? So, next. Ayan po, dyan po namin ina-upload yung mga POD. So, ano po yung POD? Proof of delivery. No? Ayan po yung proof na nandun po kami sa inyo sa address. So, it's either picture po ng parcel sa harap ng bahay. Then, ayan tawag dito, phone call, screenshot ng phone call, screenshot ng text message. Ayan po yung mga kailangan namin proof of delivery para at least ginawa talaga namin ng paraan para ma-receive nyo yung parcel. So, ayan, pagka natapos na namin yan, okay na, natapos na kami sa delivery maghapon, binabalik po namin yan sa warehouse, no? Kung yung balik nyo, yung mga hindi nyo nakuha, binabalik po namin yan sa warehouse. Then, ano po namin yan, ipapaprocess po namin sa on hold. Ihiwalay po ngayon yung mga i-deliver pa bukas at ihiwalay po yung mga for RTS na po. So, ganun po yung process niya. Kaya, medyo mahaba din, mahirap. Kaya kami, masaya talaga kami pag nakaka-perfect kami ng delivery kasi hindi na namin kailangan bumalik sa warehouse. So, hanggang remittance na lang kami sa 7-Eleven. So, yun lang naman, no? Hope may natutunan po ulit kayo. So, ciao!